Okay, alright mga kababayan, magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Gusto ko pong pag-usapan natin itong nangyayaring gulo dyan sa West Philippine Sea, syempre. At yung bakit nagkakaroon ng gulo. Bakit magulo dyan? Okay? So, ang una, alam natin kung bakit magulo at may nanggugulo, ay dahil mayroong dapat pag-agawan dyan. Isang malaking kayamanan. Actually, hindi isa, marami. Yung kayamanan na yung na-discover dyan na natural gas at saka yung oil na kailangan sa isang modernong bansa. And then, yung pagkain na makukuha dyan, mga isda. Now, bakit magulo? Yan ang tanong. Magulo dahil po mayroong nang aagaw at mayroong inaagawan. So, tayong Pilipino ang inaagawan, tayong Pilipino ay isang maliit at mahinang bansa. Mahina in the sense, militarily and economically. At ito pong nangaagaw ay isang malaking bansa. Malaki sa lahat ng bagay. Malaki sa malaki sa mapa, malaki sa populasyon, malaki sa pera, malaki sa military. At malaki ang loob. Malakas ang loob na gawin ang gusto na walang pakialam kahit nasisira ang kanyang reputasyon, nasisira ang kanyang imahe. Yun ang problema dyan. Ngayon, ang pinag-aagawan, as I've said earlier, kayamanang langis, natural gas, at isda, pagkain. Ngayon, bakit nang aagaw itong China? Kasi po ang China, walang dagat. Diba? Puro sila solid land. Talagang lupa lang sila, wala silang dagat. At ang bukod tanging dagat, at ito'y kanilang inaangkin, ito ang South China Sea. At pati yung dito sa silangan niya, sa eastern part ng kaniyang mapa, ganyang territory, yung inaagawan din nga niya, yung nasa boundary ng bounded with Japan, Taiwan. Kaya siya nang aagaw dahil wala siyang source doon sa loob ng kanyang teritoryo. Supposed to be naman sana kung may isip itong may tamang pag-iisip si China, mayroon pa naman po siyang karagatan, yung mismong danyan sa southern part and eastern part ng kanyang territory na hanggang doon lang sa kung ano ang itinakda ng international law na kumbaga, 'di ba, 240 nautical miles from the seashore. Mayroon pa naman sila. Kaso nga po, kulang. Dahil sa laki ng kanilang bansa, sa dami ng populasyon, dami ng bibig na papakainin, kaya nila nagagawang mag-agaw. Now, tayo namang Pilipino, mayaman tayo sa katubigan. Bukod dyan sa West Philippine Sea, mayroon tayong East Philippine Sea, at mayroon tayong Sulu Sea, mayroon tayong kahit saan ka lumingon, karagatan. Dahil nga, archipelago tayo. So, anong ibig ko sabihin? Bakit ba kasi, imbes na makipag-away tayo dyan, hindi pa nga yata natin na-explore lahat ang ating lahat na karagatan, katubigan. Okay,
nandun na tayo, mas malalaki, mas magagandang klaseng isda ang nandiyan sa West Philippine Sea. Okay, nandun na tayo. But, wag nating sabihin na yan lang ang source. Marami tayong sources. Hindi ko po ibig sabihin na ipaubaya ito sa China. Kumbaga, nandiyan pa rin tayo nakabantay, nagpapatrolya, at mayroon pa rin po tayo dyan ng mga sariling mangingisda. At para naman po hindi mabuli ang ating mga mangingisda, bakit hindi kasi magkaroon ng gobyerno natin ng malalaking barkong pangisda? Na kung saan itong mga maliliit na mangingisda na ito ay gawin silang empleyadong mangingisda. Or, kung hindi naman i-employ, doon sila sumakay sa malaking barko ng gobyerno. At pagdating doon sa laot, doon sila humiwalay ng magkanya-kanya sila ng maliliit na bangka, kung gusto. Yung gustong ma-employo ng government, di magpa-employ. Ibig sabihin, mayroong home base na malaking barko na pag-aari ng gobyerno doon sa gitna ng laot. At ang malaking barko na yan ay armado, natural. Nang sa ganun, hindi lang siya basta barko ng mangingisda. Siyempre, lagyan mo ng armas yan. Mabubuli kaya ang mga mangingisda? At kung sa source naman po ng mga isda, gaya sinabi ko, ang dami nating karagatan, hindi tayo magugutom ng isda. At bukod sa mga isdang dagat, pwede rin tayong gumawa ng mga, yung mga fish pen, mga fish pond. Di ba ginagawa na natin ngayon yan? Ng mga negosyante? Bakit hindi kasi pondohan? Kung hindi natin pwedeng asahan lahat. Hindi natin pwedeng iasa lahat sa mga pribadong negosyante kung kinukulang sila sa pondo. Pinapautang naman siguro, pero ibig ko sabihin, why not yung government mismo ang magtayo ng negosyo? Huwag nang ipautang pa sa imbis ba naman to? Umiiksena na naman itong lalamunan ko. Sorry po. Imbis na ipautang sa mga negosyanteng, ewan kung mga Pilipino ba yan, sana kung mga Pilipinong negosyante, paano kung mga negosyanteng in check ang pinapautang ng gobyerno, tapos magtatago ng pagbabayad ng buwis? Bakit hindi na lang yung ipinapautang na yan ng government, gawing kapital, government-owned corporation na fish pond, na poultry piggery, lahat ng klase. Why not? Yung di ba yung land bank, nagpapautang sa mga magsasaka. Bakit imbis na ipautang yan, yung government na mismo, kayang-kayang bumili ng mga lupain at tamnan, mag-empleyo. Diba? Sus, ewan ko. Now, pagdating naman po doon sa natural gas, kasi sa ngayon, ang tensyon, nasisentro po doon sa pag-aagawan diyan sa miminahing langis at natural gas. Pero sa tingin natin, dapat kasi ang kanya-kanyang bansa, ang China, alam natin na mayroon silang nadiskubre, mayroon silang sariling source ng oil dyan sa loob ng teritoryo nila. At tayo naman pong Pilipino, di ba ang dami nating nadiskubre nitong pagpasok ni BBM, ng administrasyon ni BBM, ang daming na-discover na mga sources ng oil. Ano na po nangyari doon? Yung dyan sa Mindanao, yung dyan sa may Maguindanao, ang nakadiscover nga yata, yung sila Mangudadato, dyan sa Mindanao, ano nangyari doon? Bakit hindi yun i-develop? Bakit nakatuon lang kasi ang
ang nakatuon lang ang isip natin, ang focus natin, dyan sa Malampaya, dyan sa Reed Bank, dyan sa Recto Bank, dyan sa West Philippine Sea. Ang dami nating bakit hindi maghanap? Mayroon na ngang nahanap, pero hindi naman dinidevelop. Tapos ngayon, nakikipagbarilan tayo, nakikipag-agawan tayo dyan sa West Philippine Sea, na hindi natin magawang i-develop dahil mayroon ngang nangingialam. Now, I don't say na ipaubaya natin sa China. Of course not. Ang ibig ko sabihin, ngayon, hindi tayo makalaban sa China dahil mahina tayong bansa. Mahirap tayo, wala tayong daton. Bakit hindi tayo magpayaman? Gamit yung mga resources natin, ito lang na mga minahan na yan, mga gold mine, mga minahan ng mga minerals, bakit ipinapaubaya yan sa mga pribadong negosyante? At karamihan sa mga negosyanteng ito, na mga minero, nagmimina, karamihan mga inchik. May mga foreigner pa nga. Anong klaseng, ako po kasi, para sa akin, ang mga natural resources, kagaya nitong mga minerals na ito, mga gold, mga anything na natural resources, including this oil, gobyerno dapat ang nagde-develop yan at nagne-negosyo. May pera ang government, di ba? May pera ang gobyerno. Ano yung mga taxes? At mga, di ba may mga investment din? O, itong Maharlika Fund, ano yan? Bakit hindi yan i-develop nitong mga na-discover natin ng mga oil fields natin? Diyan sa Mindanao marami. O, kung wala pa, I believe na dito sa may bandang dulo ng Palawan sa baba, diyan sa Bataraza, diyan sa may Sulusi, diyan sa may Hulo, imposibleng walang oil dyan na nasa loob ng teritoryo natin. Bakit? Dahil yung Sabah, mayroong langis na supposed to be nga atin sana dapat. Ang Brunei, ang lakas ng bukal nila ng langis, magkakalapit na area. Hindi malayo na mayroon dyan. Kung yung Brunei at yung Sabah meron, hindi malayo na mayroon po dyan sa may Sulusi, dyan sa Southern Palawan. At least, nasa loob ng teritoryo natin, walang aagaw. Kesa nakafocus tayo dyan sa West Philippine Sea, na nagiging delikado tuloy yung buhay ng mga Pilipino, mga nagbabantay dyan. Now, I don't mean na hayaan natin yan, na ipaubaya sa China. Of course not. Ang ibig lang nating sabihin po, kung may nakikinig man na taga-gobyerno, bakit hindi natin pagtuunan ng pansin itong mga nandito sa loob ng teritoryo natin? Bakit hindi yan ang i-develop? Yun nga doon sa Benham Rice, sa Philippine Sea. Teritoryo natin yon at mayaman din. Mayroon din dong mahahalukay na kayamanan. Bakit hindi tayo doon mag-focus? Ayan nga, na nagsisilip-silip na naman doon ang China. Baka mamalayan natin yan, sila na ang naghuhukay doon ng kayamanan natin. Sana, medyo umiwas muna tayo sa West Philippine Sea. I don't mean na pabayaan natin. Hayaan mo na, kung hindi natin yan ma-develop, hindi natin mahukay dahil may nakikialam, may nanghaharas, okay, huwag muna. Kumbaga, mayroon tayong ibang sources dito, marami tayong makukuha. Even dito sa Bicol region meron. Diyan sa may bandang Masbate. Alam ko mayroon dyan, nag-explore, pwedeng i-explore. Marami kung hahanapin. At least nasa loob ng teritoryo, walang mang-aagaw, walang manghaharas. Sarili natin. Pwede tayong mamili kung sino ang pwedeng kuning kapartner kung anong bansa. Yang dyan sa West Philippine Sea, masyadong mainit.
sa mata ng China. So, ang gawin po natin, ang magandang gawin ng government, hayaan na lang muna yan dyan. Hayaan mo na dyan. Kumbaga, reserba. Reserba. Pero babantayan natin, siyempre. Hindi natin i-develop, babantayan lang. Anyway, ito namang si China, parang binabantayan din niya, hindi niya i-develop. Kasi kung gusto niyang i-develop, noon pa sana nung 2018. Kung kailan sila nagkaroon ng deal ni Duterte na i-develop yan ng partner ang Pilipinas at China. Tapos ngayon sasabihin kay BBM na i-honor daw yung deal nila ni Xi Jinping. Kung ano pa kailan ko sa deal ninyo? Ako ng presidente ngayon, makikipag-deal ako ng gusto ko. Well, bueno, nandoon na tayo. Deal ng nakaraang presidente, obligado rin ang mga susunod na presidente na sundin. O, pwede namang hindi, di ba? Kasi, kung bakit kasi, nagpirmahan na pala kayo, nag-deal kayo noong 2018, you still have 18, 19, 20. May 4 years ka pa? Bakit hindi ninyo dinevelop? Ang tagal, 2018 hanggang 2022, anong nangyari? Bakit hindi ninyo yan ginawa? Tapos ngayon magbibilin ka kay BBM na kailangan i-honor. Eh kung ayaw ni BBM, i-honor. Dahil nga sa ugali ng China. Kaya kung ako, sa presidente natin, hayaan mo na yan dyan. Hindi lang yan ang kayamanan natin, ang dami natin. Hayaan mo na yan dyan. Kumbaga, balang araw, kung itong mga natuklasan natin ng mga oil deposits, pag yan naubos, at least, by that time, malakas na tayong bansa, di ba? Baka superpower na rin tayo nun. Pwede na nating harapin yung nang-aagaw na yan, isang superpower. Kesa ngayon tayo ipagpipilitan natin ang sarili natin na makipag-agawan dyan, na wala tayong kakayahan, makipag-agawan, o di hayaan mo muna yan dyan. Anyway, itong si China, sa tingin ko, hindi lang naman yan inaasahan na source niya. Kumbaga, ano lang yan alkansya. Kaya niyang bumili sa ibang bansa ng oil. Sa Iran, sa Saudi Arabia, sa Venezuela, kahit saan kaya nilang bumili, sa Russia. Diba, umaangkat sila ng oil, at yung mga oil na didiscover nila dyan sa loob ng teritoryo nila, hindi rin nila ginagalaw. Dahil reserba yon, kapag naubusan na si Russia, naubusan na si Middle East, mayroon si China. Kagaya na ginagawa ng Amerika. Ang Amerika may mayaman din sa oil deposits. Pero hindi niya ginagamit. Bumibili. Dahil nire-reserva niya in the future. Kapag naubos na ang bukal ng oil ng mga sources na binibilhan niya, sa kanya yan gagamitin. O di mayroon siya. Survive. Ngayon, sana yun po ang gawin natin, ano? Huwag na muna tayong magastos din. Kumbaga, ang pwede natin gawin dyan sa Ayungin Shoal, dyan sa West Philippine Sea, patrolyahan lang natin dyan. Military presence. Not military, Coast Guard. Presensya natin, binabantayan lang natin yan. Hindi natin pinamimigay, pero hindi na natin i-develop. Muna, sa ngayon, dahil nga wala tayong kakayahan. Develop muna natin itong nandito sa loob ng teritoryo, marami dyan. Marami, wag lang tayong nakatuon dyan sa West Philippine Sea dahil hindi lang yan ang kayamanan natin. Tagtad tayo ng kayamanan. O bakit hindi natin i-develop yan dyan sa Benham Rice? Sarili nating teritoryo, may lisensya na tayo dyan, na atin-atin yan. Hindi walang nakikialam dyan, maliban sa China.
Kung ibang bansa, yung Japan, ginagalang nila, ang nirerespeto nila, yung ownership natin yan. Doon na muna sana. Saka actually, kung energy lang ang pag-uusapan, bakit po tayo umaasa sa oil? Marami ng paraan na magkaroon ng energy na hindi oil. Sa totoo lang, yung oil nga na yan, na element yan dyan sa ilalim ng lupa, hindi nga dapat yan kinakalkal, ginagamit. Bakit? Oil yan, di ba? Kailangan yan ng planeta natin. I don't know. Hindi naman ako scientist. Ano lang, parang logic lang. Di ba ang isang machine, kailangan niya ng lagyan ng langis yung ganun lang. Nasa isip ko lang siya na parang kailangan siya ng earth dyan sa ilalim ng lupa. Na parang binding. Di ba malapot siya? Binding element. Wala namang scientific yon, ko lang, katilang ng isip. So ngayon, ito nga po, sana po, bakit tayo, hindi natin kailangan makipag-away, bantayan lang natin siya, pero wag muna natin siyang kakalkalin. Magkalkal tayo sa ibang lugar. Ako naniniwala na dyan sa may malapit sa Brunei, sa loob ng teritoryo natin, dyan sa may Sulusi, mayroon yan. Kasi yung mga bukal na yan, halos magkakatabi lang naman yan, iisa ang pinanggagalingan. Tingnan mo ang Brunei, ho. Saka yung Malaysia, yung Sabah. Oil. Mayroon din tayo niyan. Magkakapit bahay lang eh. Di ba mga kababayan, anong masasabi nyo? Di ba? Kwentuhan lang. Okay? Mahaba na, kaya baka mahirapan na naman akong mag-post dito, kaya hanggang dito na lamang. Maghuntahan po tayo ulit. So, thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.